Usapang Senado pa rin itong ating ibabahaging video na ito na kung saan ay tungkol sa Senate President na muugong na naman daw ang balibalita sa loob ng Senado na mukhang magkakaroon daw ng kudita rito para palitan ng kasalukuyang Senate President. Pati itong dating Senate President Drilon na dinidiin niya si Cayetano na may lapses sa nangyaring gulo sa loob ng Senado. Alam natin na itong si Franklin Drilon talagang dilawan dito syempre ang dilawan at ang mga Marcos parang nagkakampi-kampihan na ngayon diba? Kung ating titingnan kasi itong dalawang grupo na dating magkatunggali ngayon magkakampi kasi ang ano na nila ngayon ang bali ang kinakalaban na nilang grupo ngayon itong grupo ni Duterte. So magulo atong sitwasyon na ito. So meron tayo ditong news na nakalap. Pakinggan natin itong news na ito. Umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po sa source ng GMA News, kasama sa diskusyon dyan ang gulo noong Miyerkules na nauwi sa pamamaril. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat managot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Di ba? Yung sinasabi niyang newscaster na sabi ni Drilon, dapat daw managot si Cayetano. Kasi nga siya ang Senate President pero mukhang wala siyang nagawang action sa nangyaring gulo na yun. At mukhang siya ang dinidiin. At yun nga, alam naman natin na ang pag-upo ni Cayetano ay kamakailan lamang at siyempre sa biglaang nangyaring gulo na to parang parang may dahilan din yung ganong sitwasyon at alam niyo naman ang kabilang grupo na ito ay talagang hindi rin tumitigil at yun nga ang binabanggit pa nga dito ni Alan Cayetano na ano ang bangan niyang unahin, mamumulitika na lang o yung magtatrabaho siya. So ito tuloy natin ang panonood sa video na ito. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Kung ganitong nais kausapin ng ilang leader ng kabilang grupo, ang mga kasama nilang senador ay talagang ibang usapan na ito at talagang pamumulitika na itong nangyayari na ito sa loob ng Senado. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant. So kung atin titingnan dun sa naunang video na ating in-upload kanina, sinasabi nga natin doon na yung kabilang grupo ay parang walang concern sa nangyaring kaguluhan sa Senado. At yun nga, dahil si Senator Bato ay dumalo lamang para bumoto, ay doon pa nagkaroon ng kaguluhan na yun. At siya nga parang sinisisi din sa sa nangyaring kaguluhan na yun sa loob ng Senate. Nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority
democracy is so fragile. It's right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon noong Miyerkules si Cayetano. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fire the shots, and Pascal said that is the provision and control of the Senate president. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. Di ba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority block, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. Kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin Paliwanag kung talagang bagay siya dyan, karapat dapat siya dyan. Si Senador Kiko Pangilinan na lumalabas ang pangalan sa sinasabing posibleng pumalit kay Cayetano, sinabing hindi siya interesado maging Senate President. Tutulong na lang daw siya at mas importante anya sa kanya ang food security kesa Senate presidency. So, kinumpirma dito ni Erwin Tulfo na walang kumakausap sa kanila ni Otol niyang Raffy Tulfo na kumikimbinsi na siyempre umanib dun sa kabila para panalunin ang sakaling muling magkaroon ng panibagong pagboto sa Senate. Kasi mukhang ayun nga kay Drilon mukhang yung may kapabayaan sa pamumuno ni Cayetano na halos wala pa yatang isang linggong umupo itong si Senator Alan Cayetano. At yun nga, maging si Kiko Pangilinan daw ay nagpahayag ng kanyang komento na hindi siya interesado kasi siyang parang siyang gustong ipaupuin na Senate President na talagang hindi sila humihinto, ayaw man lang nilang suportahan muna ang pamumuno ni Cayetano tulad nga ng sabi ni Senator Erwin Tulfo. Dapat subukan muna nila, hindi yung ura-urada gagawa na naman sila ng hakbang. At kaya nga walang pagkakaisa itong ganitong sitwasyon. Alam na natin ng mga ganitong sitwasyon sa loob ng isang organisasyon. Kapag ganyan na may mga hindi solid yung grupo, talagang ganyan, may nagkakaroon ng ng faction doon, walang matinong patutunguhan talaga ang ganyang klaseng sistema ng grupo kapag mayroong hati. So hindi natin talaga ito maalis-alis may posisyon at opposition talaga. So yun, at sana'y inyong nagustuhan itong ating ibinahaging video na ito. Kung nais mong magpahayag ng iyong opinion o reaction, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat, bye bye.